Magandang gabi mga boss. Uy, nabawasan naman akong subscriber. apat yung nag-umalis, oo. Umalis kayo. Sa kami, sama-sama kami rito, di ba mga friend? Ay, napanood nyo yung Blue Ribbon Committee. Ang galing ni Senador Pampilo Lacson, sinabon yung mga mandarambong, nagtuturuan yung mga mandarambong. Pakinggan natin, sinabon. Second privilege speech ko Ito, yung bang nagkaroon ng notice of award, SIMS ito 25CC0091 ang contract ID, di ba? Notice of award February 17. Contract effectivity date, notice to proceed February 24. Yan. Tapos progress billing na kagad. Tapos meron pa yung retrato ba na sila rin may kagagawan na parehong picture para sa first project billing, progress billing, at saka sa second or third. Di ba ganyan ang modus operandi ninyo? Trabahong tamad na kayo Hindi man lang kayo mag-research ng Talagang itong mga friend, sindikato ito Malaking sindikato. Oo. Magmula sa DPWH hanggang dito sa mga tinatawag na mga district engineer nato. Malaking sindikato talaga. Isang picture ang ginagamit nyo Tapos pinababayaran nyo na alam nyo namang hindi ginawa. Ito, 100% in 34 days. Ibang project ito, SIMS din ito. 25CC0072. Pinagsabay nyo pa. Duplication Tapos, ang ginagamit nyo, tingnan nyo, lahat pare-parehong petsa Natapos ng pareho, binayaran parehong petsa, pareho pati yung 4% na increase pareho pa rin. Talaga brazen ang tawag niyo, di ba? Wala na kayong pakialam kung mabubuko o hindi. Parang sobrang... Ito mga friend, itong kaso na to, itong mga mandarambong na to, no? Pag ito'y nagtagal pa at nabulok na naman to sa mga sangay ng gobyerno, kung sandigang bayan o kung saan itong kaso na ito, kung saan isasampay ito, ewan ko na lang, no? Pero parang gusto ni Senator Lacson na-contempt na ito si yung Carly Diskaya, kinontempt. Oo, dahil puro kasi sinungalingan pinagsasabi kanina puro sila sinungaling, totoo. Nagtuturuan sila Sige na, para makakobra na tayo, maski na lang. Hindi man lang kayo nag-iingat na Ayan, kayo yan Ang ginamit nyo, lisensya ng SIMS Pero kayo yung kayo bali yung nag-implement. Di ba? Tatanggi ka. Yan ang modus operandi nyo, di ba? Marami yan. Totoo po, Your Honor. Totoo. Okay, thank you. Pwede po bang magpaliwanag? Kahit konti lang po. Sige, anong paliwanag pa Sige, sige. Okay. Ano po kasi, papaliwanag pa. Madilim na. Tuloy. Si Alcantorot to Utos po ni Boss Henry na pakolektahin po ang mga project kasi po meron pong target na disbursement buwan-buwan. Si Hernandez at tinuturo niya yung boss niya si Henry Alcantara. Kaya hindi daw po naubos ang pera, hindi po makakakuha ng susunod na budget para sa susunod na buwan. Yan po, kaya siya po nagpapakolekta ng mga project kahit wala accomplishment, kulang ang accomplishment. Yun po. Alam niya po lahat ng status ng mga project. Proyekto, 25CC0072, SIMS Construction, 74 million. Construction of Riverbank, Protection, Structure along Pampanga River, Barangay Bulusan. Ito naman, Kalumpit. Marami kayong ganyan Iba-ibang modus, pero pare-parehong kitaan ng pera, pare-parehong hindi man lang iningatan kung paano ayusin yung papeles man lang. Pati papeles hindi maayos Natawa nga. Basta to, mga friend. Merong handler itong mga gago na to, may sinasandalan to talaga. Kaya kung kumana sila, garapal. Talaga meron sana na kinabang. Kasi nga yung pera, nakita nyo, pamimigay lang yun doon sa mga boss nila. Ano lang itong mga to mula dito kay Alcantara na to, hanggang dyan sa mga na yan, galamay lang yan
Tira lang sila ng tira. Pero meron talagang mas malaki na kukubra. Yung aking mga kasama, nung pinakita kong, sipin mo, from December hanggang March or April, hindi na gumalaw yung 2 tao. Kasi parehong retrato eh. Di ba sabi ko nga, unless hindi umalis at hindi gumalaw yung 2 tao, totoo yung mga, ayan no? Tingnan nyo, magkaibang petsa yan. Ito yung unang progress billing. No, tapos nabayaran. Yan. Sayang itong mga animal na to. Nag-aral yung mga engineer. Dapat matanggalan ng lisensya itong mga hybrid to. Pero anyway, hindi na siguro kailangan. Pag ito'y mabubulok ko sa kulungan to, dapat nga to, bitay. Alam niyo ba yan o pinapaubayan nyo na lang kung kanino? Kaya hindi nyo na na-supervise. Pero kayo, pirma kayo ng pirma ng SWA. Siyempre ito pa, ano, yung Statement of work accomplishment. Work accomplished, di ba? Opo. Oh. Di ba maliwanag na malversation through falsification? Pinapalsify ninyo ang mga dokumento para makasingil kasi babalik sa inyo yung pera eh. Kayo rin yun eh. Hindi Puntakin mo, hindi basta-basta na lang yan itong mga demonyo na to. Gobyerno. Pera ng taong bayan, di ba mga boss? Tuloy. hindi po ako nagpe-prepare niyan, Your Honor. Hindi nga, yung team mo. Hindi po ako nagpe-prepare niyan, Your Honor. Hindi nga, yung team mo. Pero para ma-release, kailangan pumirma kayong 2 ng DE. Hindi ka nagpe-prepare kasi team nga kayo eh. Bahala na kayo dyan eh. Bahala na yung accountant, bahala na yung inspector, bahala na lahat. Medyo tumatango si district engineer eh. Daming sabit eh, no? Pati yung accountant na gumagawa lahat nito para makasingil lang itong mga demonyo na to. Sindikato nga eh. Oh. To ano, sige. Your Honor, para lang po sa katotohanan. Actually, Katotohanan naman. noong ko pa po sinasabi to na ang project engineer po ang nakakalam lahat po ng project. Siya po ang unang pipirma at siya po. Oh, si Alcantara to, tinuturo niya yung public engineer. Si Hernandez, oh. Na magsa-certify. If I may po, baka po ubra, kasi laging ako na lang po ang tinuturo rito eh. Alam ko lang po dahil ako ang boss. Oh, yun pala. Pero sana po sa katotohanan, ito po, siya po ang project Tanga, ikaw na nga boss eh. Inamin niya pa siya boss. Tapos tuturo mo na yung project engineer. Under mo nga yung project engineer. Tanga naman eh ito. Wala na to. Tuloy. engineer ng PL. Siya po ang project engineer ng ibang project ni Sims. After po niyan, ito po, sinita ko po ito eh. Bakit nangyari yan eh? So, baka po pa pwede, bigyan po natin ng pagkakataon para naman po sa magiging fair dito na kada po kasi tatanungin, utos ko. Baka po pagpatay kay Rizal, ako na rin po nag-utos na to later. With due respect po, Patawa ka naman. Tanga nito. Pati pagpatay kay Rizal. Lul. Tanga. Alam niyo sa totoo lang mga friend. Mga gunggong din to eh. Contempt na rin sila eh. Maaga pa na contempt na itong mga gago na to eh. Oh. Eh kung either na dalawa lang gagawin nila eh. Aminin na nila lahat or other way around. Kung hindi nila kayang dibdibin na sila lang ang makukulong at makakalaya yung mga handler nila. May handler mga yan. May handler mga yan. Hindi gagawa ng ganyan kalakas ang loob yung mga animal na yan. Nung walang sinasandalan. Imposible. Lolo kayo mo gobyerno? Tsaka makakasingil ka sa gobyerno ng kayo lang gagawa ng ano? Imposible yan. Imposible talaga. Oo. Hindi lang yung mga yan. Meron pang mga ano yan. Kaya yung sabi, yung accountant na gumagawa ng papel para makasingil. Mga ganun. O kaya, no, mga ungas, aminin nyo na lahat ang inyong nalalaman. Kung sino talaga, at paano talaga. O, isang lamesang kwarta. O, tuloy. Chairman, ako po, sinabi ko po sa maraming tao ko, ako po involved sa Ghost. Hindi bali po makulong kami magkakasama. Pero hindi po ako part ng Ghost na to. Ito po ang project engineer, pwede pong, if you may... Si Dumasig, di ba? Tanganan to. Ako po, inamin ko na po,
kasama ako sa GOS, pero wala po, anong fix sabihin totoo nito? So, kung nakakaalam po lahat. Maupo ka nga dyan sa harap, Ray Dumasig. Kasama ka rin sa BGC, di ba? BGC Boys? Part ka rin. Malakas ka rin magsugal. Sipin nyo, sinusugal nyo yung bira kayo. Sige, Dumasig. Ray. Hello po. Yun po. Ako po yung na-assign na project engineer po dito sa... Ako po yung dinesignate ni... Batang-bata, oh. Yan, oh. Bata-bata. Ni Engineer JP po. Na maging project engineer sa PL po tsaka sa Perez. So, nung na-designate na po sa akin to, ang sabi po kagad nila, sila na daw po ang bahala. Wag ko na daw po pakialaman. So, yun po. Bali, ito po nangyayari po nung nung project inspector pa lang po ako. Ang project engineer po nun at that time, si Engineer JP, si Engineer Paul, tas ang happy po namin si Engineer Bryce. So, ako po bilang project inspector po nung time na yun, sumusunod lang po. Ito, nilalabas naman nito yung district engineer, si Alcantara. Ang dinidiin niya, yung si Bryce Hernandez. Sa utos nila na wag ko na daw po pakialaman yung project. Hindi lang naman po yun yung hawak kong project. So, pirma ka lang ng pirma. Wag mo nang pakialaman, pipirma ka na lang. Actually po, nung project inspector po, wala pa naman po akong pinipirmahan at that time, more on site visit lang. So, ganun po yung nagiging sistema nung mga panahon na yon. Sinasabi po nila, wag ko daw po ipaalam. Okay. Cut to the chase, ano? Okay po. Sino mas mukhang mastermind sa kanilang dalawa? Si Bryce o si Engineer Alcantara? Si Bryce po, sa Ghost Project po. Oh, si Bryce daw, sa Ghost Project. Oh. Di ba sabi ni Alcantara kanina, mga friend, eh. Ako, sama ako sa Ghost Project, pero wala akong alam. Wala na itong mga to. Basta Ghost, siya nakakaalam. Opo. Sila pong dalawa ni... Alam nyo to, si Senator Ping Lacson, pinababayaan lang sila magsalita ito, pero hindi nila maiikot ito eh. Investigador din to dati, PMP chief din yan eh. Pinababayaan lang sila, tinatanong sila, sagot. Dapat ito, puro sagot na ito mga gago na to. I invoke my right for... Hindi sila sasagot. Maski anong mangyari. Para kagaya nung mga panahon ni Digong, yung mga parmali, iniimbestiga yung mga magnanakaw doon. 12 billion yun, no? Laki. Puro, I invoke my right for self... Wala silang mapiga. Yun ang advice ni Digong, eh. Basta wag kayo yung sasagutin niya, pabayaan niya, hindi naman kayo kaya ikulong yan, eh. Pag kinuntem kayo yan, ako bahala. Diba? Sabi ni Digong yan. Magaling si Digong. Kaya anong panahon ni Digong, wala nag-iimbestiga, eh. Pag nag-iimbestiga kayo, siya at na bata niya, sasaluhin niya. Ngayon nangyari doon sa pinatay si Espinosa, pinapatay doon sa loob ng Bilibid. Murder. Ano murder? Hindi. Homicide lang yan. Labas. Kapag piyansa, di ba? Tuloy ang serbisyo. Ba si Digong? Ba? Tuloy. JP, actually, alam mo rin yung consequence ng napasukan mo kasi signatory ka. Ngayon pong nalaman ko po yung na hindi po pala nila ginawa yung mga project. Gago! Yun nga ang masama eh. Alam nyo, hiniram nyo lisensya. Talagang medyo maiyak talaga yun kasi siya mananagot talaga, lisensya niya eh. Pero wala siyang kamalay-malay kung paano nyo ginawa o hindi ginawa yung project. Hindi, may malay din yung babae na yan. Senador. Ang ganda yung pagkakatanong ni Senador Pangilinan, Kiko. Maganda dahil tanggi ng tanggi yung babae kanina eh. Nakakakuha pala ng 18 million daw yung nakinita niya eh. 645 million eh. 3% daw sa kanya. Sama ka sa sindikato. Kasi ginagamit yung niya eh, yung lisensya niya eh. Tuloy. Kaya pakiusap niya, habulin nyo na gawin sana, pero hindi naabot eh. Paano pa nga abot? Kaya nyo bang gawin in 1 week? Nag-i-inspection na kabi-kabila. Hindi kaya, di ba? Walang alam mo, 1 week naman. Hindi kaya, di ba? Yan ang problema eh. Sige. Your Honor,
tinanong ko po siya, Yan. bakit pumayag ka sa ganyan? Oh. Po, nasa affidavit po ni RJ Dumasig na sinabit sa central office. Nang bilin po sa kanya, ay siya na po magsabi, wag na po ako, Your Honor. Baka po maging self-serving. Sige, Ray. Itong Alcantara na to, mga friend. Ito marami talagang alam eh. Yan ang maraming alam eh. Kung sino ang mga nasa likod eh. Yan eh. Oo. Dahil yan nga ang kaibigan ni Jinggoy. Na pinakita naman. Kaibigan din ito si Villanueva. Yan ang maraming alam. Sa lahat. Oo. Yung price, parang totoo rin na sinasabi nun eh. Parang totoo ha. Hindi sinasabing totoo. Dahil parehang salita niya na ano eh. Gusto niya malip yung contempt order sa kanya para raw makapag-gather pa raw siya ng maraming katibayan, mga ganun ganito. Hindi lulusot sa mga yan. Gusto niya makalaya ka, ano kasi swerte. Diyan ka na nga eh. Actually, contempt sila tatlo eh. Ito. Ewan ko lang kung isang kulungan lang ipaglalagyan dito. Maganda, ikulong sila sa isang kulungan, magbanata na sila eh, di ba? Kasama to si Carly Discaya. Ayun po. Sabi po nila sa amin before, hindi lang naman po sa akin, pati po dun sa ibang project engineer. Pagka po sinasabi po nila, huwag daw po ipapaalam kahit kanino, pati na po kay Boss Henry. So alam niyang ghost. Para naman bata ka naman. Huwag mo sasabihin na bigyan ka namin ng candy ah. Ang ganun, tang. General din yung kausap mo. Dating PMP chief din yan. Huwag mong inagago. John, alam niya. Hindi na po. Ni Bryce. Hindi po. Basta po, wari na po. For example, Hindi mo alam kung alam niyang ghost yung ginagawa. kasi po, wari na po, may isang project po nung time na 2022 or eto na lang pong PL para po, na-prove na po na ghost project to. Yun po, sinasabi po nila na wag na po namin pakialaman. Ako po yung inspector, pati po yung materials engineer. Batang bata. Payag ka naman, tanga. Pwede ba namang sabihin sa'yo, huwag mo nang pakialaman, ganito, hindi ka bibigyan ng, tanga. Siyempre, bigyan ka ng pera para huwag ka na makialam. Ginagago yung mga senador dyan. So kami po, tulad nga po nung sinabi ni Ate Sally kanina, hindi po namin alam yung location ng project. Kasi po hindi lang naman po ito yung hawak kong project. Excuse me, no? Okay po. Minsan pa, meron pa kayong ginagawa na hininom ng lisensya, papakitaan nyo pa ng project sa ibang grid coordinates. Ililigaw nyo pa yung may-ari ng lisensya. Hindi, natapos yan. Ito, actually, ligaw yung contractor kasi sa kanya lang malaman, iba yung tinuturong project na natapos. Yung project na ginapit ng lisensya niya, actually hindi ginawa. Meron pa kayong ganun eh. Ewan ko po sa kanila po. Yun nga, alam nyo, yung knowledge ko at saka ng team ko ng baha, mas malalim pa sa baha sa Bulacan. Kaya kanina ko pa kayo winawarningan eh. Sige, Henry. Your Honor, kaya ko po na-discover yan, kaya ko po pinatatawag si Engineer JM. Actually po, ako po nag-utos kay JM na bakit hindi nyo makita yung project. Si JM po JM is JM Ramos. Kapal din ang mukha nito eh. Talagang lulusot niya yung sarili niya eh. Tuturo niya talaga si Hernandez eh. Amos, opo. Okay. Dati po siyang project engineer po sa planning section po, no? Sabi ko, para ma-verify nyo talaga kung talagang naandyan yung project, yung tao ng construction na in charge, project inspector, saka yung tao mo, puntahan nyo. Kaya po nalaman po yan nung una, may pinuntahan po silang project somewhere in Bustos. Itinuro po nung tao nila, Plaridel po yata, I think Plaridel or Bustos. Tinuro po, ito yung project. Sabi po ni JM Ramos, hindi yan, ako project engineer last year dyan eh. So doon po nagsimula mag-report sa akin si Engineer JM So, po. kinukonfirm mo yung sinabi ko na tinuturo na sa may-ari ng lisensya ibang proyekto para may pakitang ginawa nila. Yes, Your Honor. Katunayan po, kahit po na itong huli na pinipilit po nila na ipagawa po, hindi rin po maalaman ng mga inspektor kung saan po talaga yung project po, Your Honor. Alam nyo kung yung galing nun yan, ginawa nyo sa mabuti, walang baha sa Bulacan. Sinabon sila ni Ping eh. Alam niyo yung galing nyo na yan, kung di lang siya mabuti, walang baha sa Bulacan. Totoo naman.
Billion na yung nag-aasas. Puta. Ninakaw nito mga demonyo na ito, yung budget sa Bulacan. Hindi nyo ba naisip yun? Ang gagaling nyo, pero kung sa mabuti nyo ginawa, hindi binabaha yung mga kababayan nyo. Kababayan nyo pa naman, taga Bulacan kayo, di ba? Oh. Ito pa lang si Diskaya. Itong yan, yung pagmumukha na yan. Lumaki sa simbahan yan eh. Sabi niya, doon siya, mahirap sila. Gusto pa, parang kalaro niya magpapari siya, ganun ba? Pagin natin. Din po, yung tungkol naman po kay Jules Babaw, wala naman po akong sinabing para mangupit po, kundi ang sabi ko lang po doon ay talagang hindi talaga inadya ni Lord na maging pari po ako. Kasi ang purpose ko po noon ay matulungan po ang aking pamilya dahil talagang hirap kami sa buhay pero hindi po para mangupit. Tingin ko lang po, baka sabi ko lang po doon. Kasi ito, sa simbahan nga ito nakatira eh. Ayon sa kanyang istorya ha, siya ay sakristan doon, tagalinis siya ng simbahan, pero pinapaaral daw siya ng pari. Oo, ganon. Pati yung nanliligaw daw siya doon sa asawa niya, wala raw siyang pera, kinukuha niya yung mga bulaklak doon sa altar. At yun na kinukuha niya, binibigay niya doon sa baga sa parang kinukupit niya yung yung bulaklak ng altar. Na mga may nagbibigay doon ng mga albula-bulaklak eh. Tapos yung mga may nagbibigay ng alay, pagkain, pinukuha niya yon, inuuwi niya sa kanila. Ganon. Kasi nga, wala nga silang mahirap nga sila. Pero yung mga ganong sistema, Diskaya, naiintindihan ng Panginoon yan. Tawag dito, maunawain si Lord. Kumbaga, yun nga nakapako sa krus na eh. Pinatawad niya pa. Ikaw pa na sabi mo nga nagsisilbi kang sakristan, ganun ganito. Nauunawaan niya yun. Yung kinukupit niya kasi yung mga alay dun sa mga imahe. Ano naman tayo, mga ganun, ba? Tuloy natin. Siguro, kaya kami dinala dito ni Lord sa ganitong klase ng bagay para mas marami pa po kaming matulungan. Katunayan Para mas marami pa makulimbat. Your Honor, hindi po. Sumingit naman si Rapi Tulpo. Para mas marami pang makulimbat. Your Honor, hindi po. Sabi mo yung gago. May charity foundation po kami na tuloy-tuloy pong tumutulong sa mga nangangailangan. Tapos Your Honor, ganun din po, yung tungkol naman po kay Jules Babaw, wala naman po akong sinabing para mangupit po, kundi ang sabi ko lang po doon ay talagang hindi talaga inadya ni Lord na maging pari po ako. Kasi ang purpose ko po noon ay Maka-Diyos ka pala ha. Ito sana makarating sa itong vlog na to, Kerly Diskaya. Kung ikaw ay maka-Diyos, ituro mo na kung sino yung talagang nasa likod mo at lahat yung ari-arian mo na nanggaling sa nakaw, ibalik mo sa taong bayan na nasa lantayong baha, na kawawang-kawawa dahil sa samantalang kayo, nakatihaya kayo sa pera. Ang mga sasakyan ninyo, 4 na pong luxury cars. No? Alam nyo, tamang duda talaga din ako. Mga luxury cars naman. At lintikang lintikang mansyon. No? Baka mana-mana mo ito eh. Baka maging rin ito eh. Parang si Kibuloy. Baka ang administrator din ito ibang klase ay sobra eh. Tsaka yun nga number 1 kontratista ni Digong to nung panahon ni Digong. Alam na ni Digong na may mga ghost project to, pero hindi ginagalaw. Walang investigasyon si Digong, wala. Everybody, lahat ng nasa tabi niya happy, diba? Bilyar. Ayan yan. Balik tayo kay Kerly Diskaya. Hindi, totally, sinasabi mo rin lang Lord di ba? Gaya ng sabi ni Lord, balik mo na lahat yan. Nakaw nga yan eh. Gaya sabi ni Lord, ba? Diskaya,
Mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa ang isang mayaman na makapasok sa pinto ng kalangitan. Ikaw, hindi ka naman yumaman, kaya ka lang yumaman, nagnanakaw nga kayo. Pumasok kayo sa sindikato. Binenta nyo yung kaluluwa nyo kay Satanas. Yan ang ano mo eh. Kaya ikaw, wala. Di mo na rin ba pakinabangan yan eh. Not unless na manalo yung amo mo. No? At baka maareglo whatsoever ang iyong anyway. Dapat ito mga friend, prioridad na ito eh. Ng Department of Justice, ng Ombudsman o Sandigang Bayan, dapat bigyan na ng prioridad to. Forthwith! Dahil para maibalik na. Total, naka-freeze na yung mga bank account nito, maibalik na lang. Ang investigasyon dito dapat forthwith! Chis Escudero, hindi yung parang usad pagong na naman yung magiging investigasyon ninyo, mga boss. Billion-billion ho itong kayamanan nito. Tsaka yung bahay nito, mansion nito, embargohin na rin, galing nga sa nakaw, pamigay na sa tao. Lahat ng ari-arian nito. Sabi naman nila, di ba? Yumaman sila mula nung pumasok sila sa DPWH. Di ba? Marami pang dadaanan, mga friend. Marami pang dadaanan. Investigasyon dito, investigasyon doon, due process. Binigyan nyo ba ng due process nung nakawin ninyo? Wala. Sakit sa ulo. Ito dapat mga friend, no? Itong ICI na to, no? Dapat ang tutok ninyo, kung saan pa kayo unahin ninyo yung Davao kung talagang gusto nyo ng transparency, dahil naghahamon naman itong mga Duterte na magsampa na kayo ng kaso kung talaga kayo seryoso sa inyong mga ginagawa. Ganun. Sampahan nyo ng kaso to. Saan yung pera na 51 billion sa mo dinala dahil bumabaha pa rin ang Davao? Pakinggan natin to, mga friend. Manila Congressman Bienvenido Abante Jr. has urged Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte to ask his brother, Congressman Paulo Pulong Duterte, about billions allocated for flood control. Abante questioned why flooding persists despite huge budgets under former President Rodrigo Duterte's term. Pulong Duterte insisted projects were completed and ordered DPWH to release records. The issue revives debates on transparency and accountability in Davao. What's your take on this controversy? Comment below and join the discussion. Sipin mo, lumaki sa simbahan, si Kerl Diskaya, hindi raw niloob ng Diyos na siya paging pare, kaya Diyos pa sinisi mo, gunggong. Diyan ka nilagay ng Diyos. Sa sindikato, gago ka pala eh. Pati Diyos, talaga itong mga demonyo na to, Diyos na naman ang nakita mo. Para nilagay ka pa, sabi naman ni Tulpo, para marami kang manakaw. Hindi po, para marami po ako matulungan. Itong mga mga friend. Nanakaw silang pera, tapos tutulong daw nila sa tao. Parang kagaya nito si Go Wapi, diba? Kabait niya sa mga mahihirap doon sa Banban, bigyan niya ng bag yung mga barya lang yun eh. Sa laki ng kinikita nila sa Pogo. Naging mayor pa. Gaano wala kang magagawa. Ganun lang talaga ang mga mahihirap, mga nasa laylayan. Pag talagang nabigyan mo yan, talagang natanawin nila ng napakalaking utang na loob sa buhay nila. Tapos kung pa si Go Waping, kala mo talaga kabait-bait ng mukha. Diba? Ganun. First time nagrehistro, first time na bumoto, mayor ang tinakbo, nanalo. Di ba?
Ay, nako mga friend. Hanggang ganyan, wala akong mangyayari. Ha? Ito si Paulo Duterte, sabi niya, new speaker, Boji D, chosen by Sandro Marcos, nothing but a cover-up. Sabi niya, mo? Pakinggan natin ito. Bet, yan, bukas natin talakayan niya. Ha? Paulo, huwag mong anuhin yung congressman namin. Paslit ka pa. Di na ang may hawak ng Isabela. Wala pa yung tatay mo. Hindi pa mayor sa Davao. Kailan lang ba na may tatay mo? Di ba? Nung nag-martial, nung people power, doon lang naman pumasok yung tatay mo. Matagal nang di ang may hawak na Isabela, Paulo Duterte. Baka gusto mong banggain. Dahil pinagbibintangan mo na parang pinili lang ni Sandro Marcos para gawing panakip kay Martin Romualdez. Kang daldal ng daldal. Baka makita mo, hinahanap mo. Hindi yan kagaya mo, Paulo Duterte. Ang tatayuan ng balahibo, si Boji D. Hindi ikaw. Hindi ang klase ninyo na yan. Maski pa meron kayong mga sinasabing Davao Death Squad na sinasabi nyo, hindi. Paslit pa kayo. Di na may hawak dito. Magkulab na tayo. Pulong. Naginip ka. Baka kala mo, kaya mo hindi. Ay, nako, pulong. Saka mga friend, hindi ho sa inaano ko di. No? Wala ho naman di. Wala rin ako nababalitaan na nanaksak ng bugaw, na nambubugbog ng bugaw, na nagwawala sa beer house. Wala akong ganun nababalitaan dito. Pulong. Pamilya kayo ng mga may sapak sa totoo lang. Kung kumasta kayo, kala nyo napakatatalino nyo. Hindi nyo alam na kayo yung mga bobo. Totoo lang. Mga walang ya kayo, mga demonyo. Pati Diyos, ang tatay mong gago. Oo. Kupman! Puto naman yung depensa mo, Kupman, oo. Depensa mo, sira ulo na yung kliyente mo. O hindi na nung ko pa sinasabi, yan lang ang lusot mo, Kupman. Yung kliyente mo, lusot, magbaliw-baliwan. Hindi naman siya nagbabaliw-baliwan eh. Matagal ng baliw yan. Murahin mo ba naman yung Diyos, pati yung Pope, murahin mo, hindi sira ulo mo. Kupman kayo, hindi mo kilala yung pinagtatanggol mo eh. Demonyo na yan eh. Sa Kupman na ito, Digo, tuloy mo yan. Maganda, maghubo ka na rin, tanga. Ihi ka sa pantalon mo, ganun. Kada Tibaya, shout out. Dised, shout out. Magandang gabi, Sir Rox, at sa lahat ng mga ka-warriors. Sabi niya, magandang gabi. Joe Kiano, shout out. Mainit na naman ulo nito si Joe. PI mga Duterte. PI mga Duterte yan. Di pa mga matay. Isama na nila. Mga kakampi nila. Wala, masamanda mo. Joe Kiano rito. Dapat sa mga yan, itali sa mga poste ng tulay para anurin ng baha. Dapat. Yan yung mga engineer na mga inutil na yan. Nagsipag-aral kayo, ginamit niyo yung galing niyo. May mga ganong tao, mga friend. Nagsipag-aral, karamihan dyan. Abogado. Diba? Maski si Satanas, pinagtatanggol. Kaya si Kupalman, tingnan mo. Wala na siya talaga maiisip na, yan lang pinakaano niya. Pero yun nga, mga friend,
Sana naman wag pumatol tong ICC sa ganyan. Sayang na lang International Criminal Court kayo para mapaikot kayo ng isang Duterte. Pag nangyari yan, something fishy going on around. Ni Brother Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Okay lang, Karox, kahit mix-mix ang topic. Di ba? Ganda naman, di ba, Brado? Elizabeth Iscari, shout out. Good evening, Sir Rox. Sana naman maging maayos yung bagong speaker ng House at walang bahid korupsyon. Kasi nga, galit ang taong bayan dyan sa usaping flood control na yan. At ipakita ng bagong speaker na di siya bias at corrupt. Kawawa tayo, Sir Rox. Taga dito sa amin yan, yun nga sinasabi ko, di ba? Kung sa Duterte, sa kahayupan ng Duterte, malayo. At saka ginagalang ho nga yan dito. Ang mga D. Actually, hindi nga ho nilalabanan agapanalo. Sabi nga ng asawa ko, bata pa ako, di na ang nandito. Inabutan ko pa yung tatay niyan, si Faustino D. Sr. Kaya sila pulong na yan, paslit pa yan, di na ang namamalakad sa bayan na Isabela. Baka naliliitan ka sa di pulong. Elizabeth Iscarelo, Sir Rox, dahil na si din ata ang lahi ng mga D, kaya medyo nag-aalangan din ako dyan sa bagong speaker. Pero kung maipapakita naman nito ang totoong serbisyo at tapat, okay lang din. At taga inyo pala, at alam mo ang background nito, okay na yan. Kukumpara mo dyan sa mga Duterte, puta na malayo. Mary Lebron, shout out. No, good evening, Sir Rox. No skipping ads. Elizabeth ulit Yung people power na yan, sana gawin ito para mapatalsik ang senador ni Duterte at yung ibang kasabwat ng mga pandarambong ng kabayan ng bayan. Sipain sila palabas dyan, pero ang patalsikin si BBM, malabo yan. At di yan mangyayari kasi nga marami nagding galit sa mga Duterte at nakita ng taong bayan ang kahayupan ng mga ito sa ating bansa. Mag-aamang mga walang modo ito. Ang angkan nito, may lahing demonyo. Lahi. Satanas na talaga yan. David Estacio Jr., shout out. Isabela ka pala. Oo, pero sa Manila ako, yung asawa ko lang taga rito. Pero nandito na ako 1984. Oo. Dito na talaga ako kasi maayos hindi naman magulo. Oo. Wala namang wala akong totoo. At naging kaibigan ko rito, yung mga mayor dito sa Bahay Tiagi. Mayor Babaran, Mayor Leoncio Kiat, basta mga mayor, mga kagawad, mga konsyales, mga kaibigan ko sila. Oo. Walang gracing sa'yo na itong gago na ito, tatanga-tanga Bukas, baka makakapagbuo na ako ng vlog sa'yo, hype. Ang bait ko, tuloy na nga natin ito, naiinis ako talaga. May vlog si Mike Cervero. Malabas ko sa akin gusto may vlog sila oo. David Ali Mendoza, Karox, okay naman yan mga D. Meron ako naging batchmate na anak nung matandang D. Mabait naman po at di mayabang na kamukha ng ibang anak ng mga politiko noong panahon ni Makoy. Totoo naman yun si David wala. Tsaka yun nga, hindi ka pag lumapit ka, hindi sila hindi kagaya yung mga animal na yan. Tignan mga itsura paano ka lalapit yan, mga pagmumukha niya, mga itsura ni Pulong, kita mo nung binubugbog niya yung bugaw, yung gigil na gigil tsaka itsura talaga, para mga mukhang kriminal oo. Maski yan si Digong, sabi nga sa inyo, napunta na makita ko kung nangangampanya ka ako, sira ulo to. Sira nga, di ba? Kaya yun nga masakit. Nakapamuno isang baliw dito sa Pilipinas ng 6 na taon. At hanggang ngayon, tangay na.
Marami kasing pera. At alam nila kung paano mag-grease eh. May si mga general, yung mga pinagtatapalan nila eh, oh. Eh, puta. Basta instant ka, pak! Milyonaryo ka, bukas. Kyung! Milyon eh. Kung magbigay, hindi lang. Alam nila kung magkano si Harry Roque, tignan mo, ngayon, hindi niya maipaliwanag kung paano siya maraming pera. Diba? Eddie Luna, shoutout. Hello, Karox, magandang gabi o araw po sa inyo dyan. Yung mga gawin ng mga pusakal na magnanakaw, ipagtatanggol din yan ang kapwa ng magnanakaw. Ang isang may kasalanan dyan, Comelec, saka mga tanga na butante. Pag hindi na bago yan sa Karox, wala nang babago yan. Wala nang pagbabago yan. Ganyan na lang ang ganyan yan. Mga hudas na yan. Mabuhay ka, Karox, ha? Alam nyo, kung itong mga hayop na ito, eh, mga hapon lang to, nagsipag-harikiri na itong mga putang na ito, sa totoo lang. Mantakin mo. Huh? Kanina pa na yung ano ni Jinggoy, tsaka nito si Villanueva, puta, kala mo talaga. Pero yung 350 million at saka yung 600 million, meron. Totoo yun. Yung sinasabi ni Bryce Hernandez, yung 350 million at saka yung 600 million, totoo yun. Nakita ni Senator Ping Lacson. Kaya yung mga daldal nyo, yun natin, kung saan magka. Di Luna, Kaya maraming sumusuporta sa mga dutae, kahit congressman o senador. Umaasa sila sa 2028. Sinisiguro nila na si Sara mananalo sa President 2028. Dahil dyan, na talagang babaha ng pera dahil ang magdadala sa kanila, China gagastos ng gagastosan sila ng bilyon. Yan siguro pagkakawalan ng pera ang mga botante na bayaran. Yan ang iaantay. Wala silang pakialam kung anong pupuntahan ng bansang Pinas. Totoo yan, Eddie. Kapal ka mo. Umaga. Arox, sabi ng asawa ko, bakit daw ako nagmumura sa mga magnanakaw sa Pinas? Hindi naman ako doon nakatira. Marami kayo, Eddie. Sila Tia Deli, sila Presherby sa Peda, Jane Labayna. Halos ko konti naman ang subscriber ko dito sa Pilipinas. Karamihan nasa ibang bansa. At hindi naman daw ako bayad ng buwis kasi dito ako sa ibang bansa. Sabi ko naman, kahit ako ay nandito sa ibang bansa, simula nang magtrabaho ako dito, nakakatulong pa din ako kasi ang ating mga relatives, pinadadala natin ng ating pinaghirapan na pera. At ang pera na yan sa Pinas, ginagastos. At kada bill nila may buwis na ambag. At pera pa din ng padala natin ang mismong binabayad nila sa buwis. Mabuhay ka, Karox. Ayun. Kaya nga. Di Luna ulit. Kaya dapat isipin nila na kahit sa ibang bansa ka nakatira, ang isang Pilipino, may karapatan pa din murahin ang mga magnanakaw sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil ang pera na pinadadala natin doon ginagastos. Bawat bili nila may buwis at hindi libre ang buwis. Hindi libre sa buwis. Kaya yung nanakawin naman lagi nila, sinong mahihirapan bansang Pilipinas, damay na doon. Mga kamag-anak natin at kapwa-Pilipino, mabuhay. God bless you. God bless ka, Ed Luna. Hindi. Tsaka sabi ko sa'yo, kung hindi lang ng mga OFW, mga nasa abroad, baksak na to. Yung mga remittances ng mga dami-dami. Di Luna nito. Yan si Sara Dutae, parang baliwala sa kanya ang mga naghihirap na Pilipino. Wala siyang iniisip kundi ang mangulimbat at manatili sa pwesto. Mismo. Di Luna ulit. Sayang dapat may security si Sara. Sayang dapat may security si Sara Dutae na hindi niya kakampi. At sana ang gawin, itulak sa release ng mga paparating na trend. Sigurado parang corned beef itsura niyan. Naku, nagiging masama na tayo na sinasabi ng dahil din sa mga ginagawa nila.
Marilo Pabianak, shout out ha. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Sa totoo lang po, dapat nating ipag-pray yung gagawin ng malawakang rally na hindi mahaluan ng ibang elemento. Naku, sana anak. At maghasik ng kaguluhan. Dami pa namang dadalo sa rally. Dapat nga po na huwag maagaw ni Sara ang gobyerno na nakakatakot. Wala siyang pagmamahal sa bansa. Tiyak, puro panghiganti ang gagawin niyan sa ginagawa ng sa ama niya. Lord, yakapin mo po ang banal na espiritu at mairaos ng mapayapa ang rally. Amen. Oo. Malapit na po sa 21. Gusto ko ako tsak na mga pakikialaman niya ng mga masamang elemento Oo. Sinisigaw, Marcos Design, mga ulul. Ang ina nyo. Mag-isip nga kayo, mga gago. Papalit nyo. Yung mga halimaw, mga gago pala kayo. Friend Service sa Peta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcatara, shout out. Annalisa Apolinar, shout out. Sabi ni Tia Delio. Sir Rox, medyo kalma ka lang po tayo ng konti. Ano po? Huwag masyadong mainit ang ulo. Huwag mong kalimutan, Sir Rox. Sabi mo nga, lusartan lang ang gamot sa high blood at init na ulo. Nising kong duling, di tayo mapepeltukan yung mga buhayang halimaw niya, Karox. Pero, sa totoo lang po, Sir Rox, talagang ako po sobra sang ayon dun sa ipinaglalaban mo na dapat lahat po ng mga surot na yan, tagdamputin na lahat at ikulong bago litisin. Yun nga, wala nang maraming pang kuda at regulasyon. Di ba, Sir Rox? Yun nga Kung gusto pong magpasikat at talagang ang kuting magiging tigre, Sir Rox, kamay na bakal na kasabang aksyon po dapat, di ba po? Yun nga. Kung ganyan lang, walang kamatayang imbestiga. Puta! Mukhang doon nga papunta to, Tia Deli, sa walang kamatayang imbestiga. Puta na. Pagtatalo sa Senado, Kongreso, puta na, ano ba? Walang mabibitay. Magpitik bulag na lang po tayo at baka mas masaya pa ang ganap. Ano po, Sir Rox? Yun nga, tawa. Laro po tayo ng Pinoy henyo. Ano ganun pala? Baka doon, mahulaan po natin ang tamang sagot at solusyon at kutakot na sakit ng ulo ni Muning at ng taong bayan. At ito namang aming si Blackjack ng Cavite. Duda talaga ako dyan, Tia Delica. Sir Bonjing, ano na po ba? Mukhang may maidadrama na naman po tayo sa Dear Ate Charo. Maaalala mo kaya, Sir Pogi? Pinasabi na nga ba, talagang pagdating ng ningas, kugon at angas, tayo po ang number 1. Tawa na tayo, imo ginini, Tia Deli. Ano? Tingin-tingin po sa paligid. Ano po, Sir? Kumusta na po ba si Mr. Loverboy Ang? Ewan ko. Mukhang napanis sa istorya na naman naging resulta. Ano po? Ubod ng init, ubod ng angas at galit na galit sa una. Pero kumusta na ngayon? Resulta nasaan na? Tapos nangangarap ombudsman, malukluka. Ay nako, loling. Parang awa mo na. Mga kahihiyan ay sobrang grabe na. Tia Deli. Kitnang uli ang si Blackjack niyo. Totoo lang, nakakatiwala dyan. David Ali Mendoza Carlos. Nilita niya pa ng GF ni Kalatni yung mga pinuntahan niya. Ba't nga ba yung girlfriend mo, Kalatni, nilitahan niya pa? Yung kanyang pagliliwaliw sa ibang bansa, di ka naman sinasama. Oy, Sara, sama mo si Kalatni. Gago talaga. Mga pinupuntahan niyang bansa, buwan-buwan, walang pinag-iba sa disgrasya na ipinagyayabang niyang yaman. Talagang malala na ang luwang ng tornilyo sa utak niyang si Sayad. Talagang malala na, matagal na pamilyang baliw nga yata, puta na mga yan, totoo lang. David Ali Mendoza ulit ito.
Karok, sang-ayon po ako sa inyo na sobrang bait ni BBM, pero dagdagan ko lang po, sobrang tanga din. No? Dahil hanggang ngayon po ay natutulog pa din sa pansitan. Kalat niyo, good evening Kasani. Palakulin mo ang alangala na mga kurap na yan, Kasani. Banat. God bless your family. God bless Kalat ni. Miguel Edwin Mike, shout out my friend. Rodelial Pilor. Hi Sir Rox. Kakaloka talaga mga kaguluhan sa mga politika natin. Tama ka po Sir Rox. Salamat po Sir Rox. Ingat po tayong lahat sa dami ng ganap sa gobyerno natin. At sana pagdasal nating maayos lahat ni BBM ang naisisiwalat ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Take care and God bless po. God bless Odelia. Shirley J. Sir, wow naman, sana all nakakapaglibot sa buong bansa kasama ang mga bodyguard, gastos ng pera ng taong bayan. Ibang klase talaga ang mga nepo babies na katulad ni Inday Takaw. Ibang klase talaga si Sara Duterte. Nag-iisa lang yan sa buong mundo. Nakapares yan. Dapat nga sa mental hospital na yan. Ucom Jr. 360, shout out. PI na busy yan. Busy sa pamamasyal. Busy sa pag-iikot. Busy sa paninira. Wala kang ambag sa Pilipinas. Buwisit ka. Di lang ikaw sinisiraan niyang babaeng maliit na yan, PBBM, kundi buong Pilipinas. Relax na relax sumagot na taliwas sa tanong kasi alam niyang maraming sumusuporta sa kanya. Nakakuha pang magtanong ang walang hiyang buwisit. Buwisit na yan. Yang pangamo, kasing lapad ng pangam ng kobra. Ang kapal talaga ng ina mo. Galit si Ucom Jr. utang. Sorry my friend Rox, para sa bising president kuno ang comment na yan. Napaka walang hiya, ukinam Sara ni Satanas. Nagalit na siya. Kasi matutuwa kasi sa buha ka ng Chupis na Bunao, shout out Good evening po kuya, samahan mo po sa buhay, Scouros. Sige, ipa-impeach si Marcos para putulin na tayong lahat ng mga pulutin tayo lahat sa kangkungan na maraming linta. Kawawa naman kayo hanggang ngayon. Amazing pa rin kayo. Buwisit talaga. Oh. Baliw. Romeo Caluda, shoutout. Gandang gabi, Karo. Sara, ano naman ang litanya mo? Dito, independent body, hindi ka na nahiya sa katawan mo. Baka pati kaluluwa mo, nahihiya na sinasabi mo. Yun nga. Palagay ko, gusto mong isave si Pulong, 51 billion. Alam mo, analisa ko sa'yo, napapaglipasan ka na ng libog. Ano? Kaya ganyan ang litanya mo. Sungaling. Sungal-ngaling ko yung buwanga mo eh. Napaglilipasan ng libog. Ano yata yan? ACDC yata yan eh. Yung bata yata niya si ano. Yun? Yung halos talagang ipaglaban niya patayan si Lopez. Si Laika Lopez ba yun? Oo. Si Pista Bunawal. Akala ko nasa ibang bansa, mabuti naman at umatin babae na yan. Sana di ka pumunta, wala ka namang matinong sagot. Painom-inom naman siya, ha? Ganun talaga, putang. Romeo Calusa. Ito namang mga nag-rally, BBM resign ang sigaw. Si BBM ba ang nagbulgar? Si BBM na nga ang nagbulgar, parang siya pa ang may kasalanan ako sa urap. Umayos kayo, mga animal kayo. Lalo ka na sales, pati itong transport group, nakisali na rin. Inaayos ng mga kalsada, flood control para sa inyo. Tapos Marcos resign. Mga siraulo pala kayo eh. Totoo, mga baliw nga po. Silva da Silva, shoutout. May topak ang mga Duterte. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Yun nga, takot ang mga taga Davao sa kanila.
Dudurugin sila ng Diyos ng dahan-dahan. Ayun. Kulong, baka naniliitan ka kay Boji D, ha? Bukan mo. Yan lang yun. Batikusin mo, tiya. Para malaman mo kung ano, ha? Romeo Calusa. Heto, Karox, isang masamang balita para sa atin sa bansang Kuwait. Isa na naman Pilipina ang na-involved sa drugs at isang Indian national. Naku, bitay na naman ito sa kababayan natin. Ang dami raw nakuha at pera. Problema naman yan ng embassy natin. Patay. Iba doon. Subista Bunaaw. Hindi ko pa alam kung makakabuti na mag-resign si Martin Romualdez o makakasama sa bansa po natin. Kung totoong may kinalaman nga Martin, dapat lang na mag-resign siya, pero kung wala, di happy-happy si Sara at mga kampon niya. Ay ewan, Mr. PBBM, sana wag kang ma-impeach. Hindi siguro. Chupisa ulit. Kung totoong may arrest warrant na si Bato Balani, at umiipit lang, dapat kasuhan niyan, tama po ba ako? O yun nga, diba? Tuloy natin to. Naputol, tumawag si Milog. Magdudugtong na naman ako. Pero anyway, lapit na rin. No? Sabi, may topak ang mga Duterte. Mataas at tingin. Takot ang mga taga-Davao. Ay, nabasa ko nito. Tapos na to. 3J Siopo. Hello, Sir Rox. Sa totoo lang, walang biro at hindi ako nag-iinarte, no? Ang boses ni Erwin Tulfo, ang sakit talaga sa tenga. Bakit? Ikaw lang ba may tenga? Sakit din sa tenga ko, Tayang boses yan, no? Alam mo, galing, no? Ang sakit sa tenga. Akala mo laging may kaaway at laging pasigaw magsalita. Sa unang hearing ni Senate Blue Ribbon Committee Lacson, nanggigigil agad ito si Erwin. Sangkot din pala sa flood control corruption. Magkaboses sila ni Rapi Tulfo na talaga namang nakakarindi ang boses. Diba? Doon lang sila malakas ang gugulat. Pero tupi sila kay kay Libayag. DJ Soup ulit. Hello, Sir Rox. Talaga pinipilit ni Marcoleta na iligtas ang mga dismaya. Oo, di ba? Kaya sabi niya noon sa Blue Ribbon hearing kanina na kung mga butete at sapsap lang ang mahuhuli, walang kwenta daw. Bali pala butete lang pala ang bilyon-bilyong kinurap ng mga dismaya. Magkano nga Marcoleta? Malaki, nabalita dyan. Mga balita niya, mga 120 million yata, 1 billion pa hinihingi. Ayun na. 3JC ulit sa Rox. Kung iritang-irita ako sa boses ni Erwin Tulfo, iritang-irita rin ako dito sa mukha ni Marcoleta. Sa itsura pa lang, parang di ka na matutunawan ng kinain mo. Ay, Sir Rox, hindi po ako nanlalait ng tao. Sinasabi ko lang ang totoo. Kasi kung ano ang itsura ni Marcoleta, ganun din kasama ang ugali. Basta pera-pera lang. Tayo lang nakakaalam dito niya. 3JC Apollo. Alam mo, Sir Rox, ibang-iba kung mag-conduct ng hearing si Senator Lacson kumpara kay Marcoleta. Layo! Ang layo ng agwat. Si Senator Lacson may command presence, may projection ng authority at confidence, at equally ang oras na binibigay sa mga senador na nagtatanong. Pero itong si Erwin Tulfo, wala rin demeanor. Nakaka-bad trip. Ewan ko, Sir Rox. Talagang yan ang mga naboboto. Yan ang gagawin natin, di ba? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Brother Elias Show, shout out. Tawag ka. Magkwento tayo sa mga nangyayari. Nahiya naman akong tawagan kita. Baka busy ka.
sa ano na pangingisda, di ba? Mission accomplished, mga friend. God bless po. Sana dasal tayo, no? Walang dumanak ng dugo sa 21. Marami hong sasama dyan. Hahalo ho dyan. Sinasabi nito sila Duterte na mga makakaliwa. Oh. Galit sila sa makakaliwa. Pero yung kanilang mga ginamit, yung mga rebel returnees, kasama nila Mutabato sa Davao Death Squad. Adorasyon Di Maranan, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia. Good night, mga boss. Hanggang bukas po muli.